Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan. Kabayan. Virgo. Anak. Ay, anak ko dyan. This reading is for you May 2026. Tingnan natin. Marami tayong card. Hindi na tayo magpapatumpak-tumpak. Ay. Asa na yun? Hindi na tayo magaganyan-ganyan. Tingnan na natin ang iyong May 2026 kay Virgo. Okay, unahin natin ito. Uy, meron kang yan. Ingatan mo na lang, pagdating kasi sa iyo, ito, related yan sa mga health issue, ganyan. Kasi di sa problem. Kung tignan mo, marami siyang usok, di ba? Yan, mga health issue yan, o kaya is mga problema na pwedeng pagdaanan. Yan, nakikita ko dito, Ito also, this is the will situation. May mga will ka, siguro, na gagawin by this May, o hinihiling talaga. Also, pag ito is courage o lakas ng loob mo talaga ito. Yan, yun ang mga dito, mga vitality. Ganyan, yung mga endurance situation. May mga sitwasyon na hindi mapipigilan na pwedeng magaganap talaga siya. Mangyayari talaga siya, na doon sa point na yon. May mga pagbabago na pwede rin kasi sa pwede magkakaroon ng mga pagbabago, o kaya may mga bagyo, o problema na pwedeng dumating, o yung mga, basta mga hindi siya inaasahan to, mga unexpected, pwede may mga masisira, o may makapagkasira situation. Hindi lang to sa'yo, actually, pwede siya sa mga tao na who's connected sa'yo, pwede na doon sa point na yon. Basta may mga hamon o may mga haharapin ka, yung mga hamon na sitwasyon kasi medyo siya, toxic. Ito, ayan, toxic yan, di ba? Yun. Tapos, ayan yung mga blockage situation. Umiwas ka na lang sa mga banta. May mga magaganap na pwede papatrigger sa iyo, pagbabago na yung mga, pwede kasi may mga magaganap o mangyayari sa buhay mo by this May na pwede makapagpabago ng mga layunin mo, na mga pananaw mo sa kinabukasan, pwedeng doon sa point na yun, may mga babaguhin ka. Ganon. Basta may magkakaroon ng pagbabago sa iyo. Siguro it's more on enlightenment in some aspect of your life, pwedeng doon sa point na yun. Ganon. Halimbawa, gagastos ka dapat ng 1,000, ay, babaguhin mo na siya, gagastos ka na lang ng 500 pesos. Example ko lang yun para mas maintindihan nyo, ha. Pwedeng dun sa point na yun. And then also, is maniwala ka sa sarili mo pagdating dito, Kailangan mo rin din dito is panindigan. Tsaka ingat kayo, Kasi pwede siya magkakaroon ng mga disease or magkakaroon ng mga problema na related siya sa hangin, ganyan, na pwedeng mga sakit, yung mga tulad ng dati, ganyan, sa iba sa inyo. O kaya mahilig kayo magmask, or you need mo talagang magmask, na doon sa point na yun. And then, nandito yung pagkilos, o kumilos ka that you have a clarity in life, tsaka kumilos ka, o mag-move ka ng sitwasyon na alam mo yung layunin mo. Na may clarity ka at alam mo yung layunin mo. Para hindi ka rin maapektuhan, sa iba sa inyo. May sore eyes ka ba? Yan. Baka may mga ubo, sipon, lagnat kayo, ingat kayo sa health issue nyo. At syempre, kailangan talaga dito is determination at lakas ng loob. Para alam mo yung parang may susuungin ka na isang sitwasyon sa buhay mo na, kaya ko to. Parang doon sa point na yon. Tingnan pa natin, ha. Ito, dalawa yung animal mo na lumabas, eh. Hindi ko alam mo, eh. Maaring may mga aso o cat kayo na alaga sa iba sa inyo. Okay, sa iba kasi nyo, you're very independent and very loyal naman talaga kayo, When it comes to a cat, ang sinasabi kasi dito when it comes to a cat, yung hindi masama ang minsan mag-isa. Hindi naman masama yun. Okay lang naman yun kasi gano'n naman kayo, di ba? Palagi na independence talaga kayo, palagi yung gusto na mag-isa kayo, gano'n. Pwede rin na mag-i-spend ka by this May sa mga tao o sa ibang tao, magkakaroon ka ng mga spending time sa iba, sa nakikita ko dito sa iyo. May mga i-discover, para may mga i-discover ka o may mga madi-discover ka sa buhay mo by this May. Sa nakikita ko sa iyo dito, may mga either sa iba is may mga pag-aaralan, may mga aralin ka, may mga alamin ka na sitwasyon. Kasi why? Bakit ate? Kasi nandito yung sitwasyon mo, nakatungo siya doon, di ba? Yung ulo ng pusa na ito.
Tapos, nandito rin yung sitwasyon na, kasi why, nandito kasi siya, di ba? Ibig sabihin, may mga kailangan mo talagang siyasatin. No? Kapag nakatingin kasi di doon, di ba? Parang, you're looking forward in some aspect of your life. Ibig sabihin, merong sitwasyon na nagkaroon ng hardship or magkakaroon ka ng hardship na malalakpasan mo din siya. Ito, kasi looking forward ka sa ano, future dito sa sitwasyon, ano, yun ang nakikita ko sa iyo dito. And then, with comes sa dog naman, andito yung sitwasyon na may mga tao na madidismaya ka, maiinis ka, malulungkot ka para sa kanila, pwede na handle sa point na yun. Kasi hando yung loyalty mo hando yung being truth mo, o kaya is, para sa kanila, magiging ganun yung feelings mo siguro na hando yung point na yun. May mga tao na ile-let down ka, o magiging unfair sa'yo, pwedeng nahado sa point na yon. Ako nakikita sa'yo. Pero sana wag ikaw yung maging unfair Alam ko naman hindi ka ganun Umalis ka na lang o umiwas ka na lang sa kanila. You deserve better talaga, no? Kaysa sa mga ganitong sitwasyon o sa mga ganitong tao. Kasi hando yung independence and loyalty mo talaga sa nakikita ko sa iyo dito. Or pagdating dito kay dog din, yun, di ba sabi ko pag-iwas, andito yung sitwasyon, may mga bagay ka talaga na dapat mo iwasan na makakapagpapa toxic, makakapag-prostrate, makaka-stress, o makaka-anxiety sa'yo, no? Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Halimbawa, para mas maano nyo bibigyan ko kayo ng idea. Ano ba to? Parang bibigyan ko kayo ng idea. Halimbawa ate, ano ba yung ikaka-prostrate? Para hindi maganap. Halimbawa is, ang pera mo lang is, ang pera mo lang is 1,000 pesos. 'Di ba? Pero namalengke ka, 'di ba? Sa buong linggo na 'yon, yung 1,000 pesos talaga. Pero namalengke ka, pero sa mahal ng gastusin talaga is naubos yung 1,000 pesos na 'yon. 'Di ba? Pero sa isang linggo na 'yon, yung pinamili mo na 'yon hanggang 3 araw lang. 'Di ba? Ang kalalabasan nun, frustration. Ibig sabihin, hindi mo talaga siya gaanong na-manage or na-organize yung pagpapatakbo ng 1,000 pesos mo. Kaya magiging cause siya ng frustration, ng stress, ng depression, o ng anxiety, pwedeng na-handle sa example ko lang yun para mas maintindihan nyo talaga. Kasi yung iba, hindi nila naiintindihan talaga. Iniisip nyo kasi na all kasi ito is a negative. Hindi to negative. Ito yung sitwasyon na kailangan yung maiwasan para hindi maganap o mangyari. Kaya minsan hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko, bibigyan ko ba kayo ng warning, o bibigyan ko lang kayo ng mga good things, 'di ba? Kasi pag binigyan ko kayo ng good things na gusto niyo marinig talaga ng mga tenga niyo, para dahil sabi niyo nga namo-motivate kayo dun, paano yung outcome nun? O 'di ba? Sinabi ko, ganito, ganyan. Tapos yung outcome naman pala niya hindi maganda, 'di ba? Para madidismaya kayo sa akin, 'di ba? Pero nasa sa inyo pa rin yun. Basta try to analyze, tsaka i-ano nyo lang yung ano natin And we have that throat chakra. This is also you, Kaya sinasabi ko, di ba, para magkakasakit ka, baka magkakaubo ka talaga, or magiging masama yung pakiramdam mo. And also, when it comes sa dog and cat din kasi, andito yung point of you need to speak out. Kasi di sa throat, no? Parang nahando sa point na maaring may mga papayuhan ka, may mga tutulungan ka, talaga mas, nandun din yung point na pagiging totoo when it comes sa sarili mo. Ganun, baka nga magkakaroon ka ng pagbabago sa mga layunin mo sa buhay mo. Yan, sa mga focusan mo. Tsaka, andun din yung point na para magkakaroon ka ata talaga ng clarity. Dito sa throat chakra mo, yan, speak out the truth situation din, kasi ito, ibig sabihin may mga magsasalita ka sa isang tao ng either hindi siya galit kasi wala akong galit na nakikita dito. Siguro, andun yung point na papayuhan mo siya, sasabihan mo siya, tutulungan mo siya, pwedeng nahandle sa point na yun. Ako nakikita sa iyo dito. Pero ingatan niyo, baka manakit yung mga lalamunan niyo, nandun sa point na yun. Ingat na lang din kayo sa health issue niyo rin. And we have the soul. Also, this is you, Your soul is preparing to reestablish trust in the present. Ibig sabihin, kung titingnan ko to, pwedeng nandun yung point when it comes to a soul is there's a same pages situation na tao or connection na maaaring magkakaroon ka ng union, mag-same page kayo nitong tao na to, or when it comes ito sa throat chakra, cat, dog, throat chakra, tsaka ito, pwede rin may tutulungan ka, dito sa sitwasyon mo. Ganyan. Sa iba sa inyo, when it comes sa sarili mo, siguro magso-soul searching ka, na hanggang sa point na yon,
or may mga soul searching ka, may mga ipa-progress ka, or you need to trust sa isang proseso ng sitwasyon. Parang magta-trust ka sa isang sitwasyon na it make it happen eh. Yun ang nakikita ko sa'yo. Alam mo kung bakit? Kasi nandito si Ladybug. There's a luck. Ibig sabihin, may luck na magaganap o mangyayari sa buhay mo. Kasi bakit? Soul. Tapos eto, puno to, di ba? Yan o. Tapos may growth siya. Para magkakaroon ng isang matatag na foundation or isang matatag na situation in life. Parang nandun sa point. And you will be luck. Yan o. Kasi may luck situation ka. Kumbaga, your wish will come true o. May wish ka talaga na makakapit. Congratulations na your wish will come true by this pwede rin siya sa money. Yan. Ang nakikita ko. May mga manifestation ka na magaganap sa iba sa inyo. And meron kang illumination. Tingnan mo, di ba liwanag yan? Ito yung may nakatago kasi di ba battle yan? May nakatago na isang sitwasyon sa buhay mo or you keeping something or meron kang hinihintay. Pwedeng nandun sa point na yun, na magliliwanag. Ibig sabihin, mag-o-open siya. Lalabas siya. Kasi, di ba sabi ko sa inyo, merong something happen na there's a growth or there's a luck situation. Manifestation and wish come true, di ba? Nandun yung point na sinasabi ko. Pwedeng nandun yung point na yun sa iba sa'yo. Kasi ito na yun eh. Iba dito enlightenment to sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, may mga new job, may mga new opportunities, may mga options or thinking about the options ka kasi sabi ko nga dito is may mga pagbabago ng layunin or mga clarity situation o mga focusan, di ba? Pwede na handle sa point na iyon. Yan. May mga tao na, yun nga, tulad na sabi ko sa inyo, is tutulungan o tutulong sa'yo. Pwedeng na handle sa point. Tutulungan mo o tutulungan ka or may tao na tutulong sa'yo o may papadala sa'yo sa universe to give that opportunity, job opportunities or any situation na makapagpapa-enlighten sa'yo or makapagsa-success in some aspect of your life. Pwedeng na doon sa point na yun sa iba sa inyo. Congrats! Ang nakikita ko sa ito, may wealth ka pala. Ayan o, wealth. Ba, blessing is coming. Virgo. Oh, sabi ko sa iyo, oh. Congrats, ha. There's a flow. Oh, in the flow. Ba, maglalayag pala kayo? May paglalayag, Congrats, ha. May blessing ka, oh. Okay. Ganda ng card mo. Dito tayo sa isa. And, like I told you, unlucky. May mga mag-a-unlock. Bakit? Meron din kasi ito, ayan, dalawa yung mo, Diba, the key and the key? Baka iba siya, may mga bago kayong susi, may mga bagong padlock, may mga bagong bahay, lupa, sasakyan, pwedeng nahado sa point na yun. Sa iba si inyo, opportunities talaga, kasi handito si opportunities, diba, tsaka si job. O kaya baka idea to, sa iba. Yan, diba, successful outcome to your problem? Aba, may mga i-work it hard ka, ha? Eto na, si unlocking. Congratulations. Ibig sabihin, may mga mag-a-unlock talaga o may mga mag-o-open na opportunities, job, success, blessing sa buhay mo by this May. Baka may hinihintay ka talaga na this time, ito na, nagbubukas na siya. And then also, this is you unlock, bulol ako adjust kayo. Sabay ka. Ayan, you unlock the floodgates of abundance. Ayan na nga. Free from limitation. OMG. No limit to, Congrats! Obstacle a fear. To remind when you're steering, of course. Uy, congratulations talaga, Virgo. Yan talaga ang the blessing sa'yo. Yan. Pwede ko may mga sakit kayo, handun yung point of recovery, situation, pwede na doon sa point na magkakaroon kasi ng mga, ito kasi is hardship. Kumbaga magkakaroon ng mga trouble, hardship situation, balakid, or obstacle, or yun mga sinabi ko kanina, and then magkakaroon siya ng kaliwanagan. Yan. Tama, papunta siya doon, di ba? Di ba? San ka?
And November, we have the November 11 hours, 11 days, 11 weeks, 11 months. Pwedeng nahado sa point or 11 days Halimbawa, May 11, mga ganyan, pwedeng nahado sa point na yun. Maaari may kakilala ka din na November, ang birthday niya, pwede na doon sa point na yun. Pagdating dito, kasi we have the health issue din kasi, sabi ko nga sa inyo, is pwede na doon yung point na magkakaroon kayo ng mga health issue situation. Pwede na doon sa point na yun. Or someone who's connected sa iyo, no? Yan. And also dito is nandun din yung point na kasi handito si cat tsaka si dog, may tao na magiging very cold sa iyo or ikaw ang magiging cold sa kanya, no? Ang nakita ko. Pero hindi mo kailangan siyang iwasan sa nakikita ko sa iyo dito. Siguro kailangan is kaliwanagan kasi we have the throat chakra. Yung throat chakra mo gamitin mo, no? Yun na nakikita ko sa iyo dito. Kasi andito kasi si soul. Si soul. Kumbaga, you need mo na maging same pages kayo or magka-understanding na situation. Ako nakikita dito sa iyo. And sa iyo dito, baka handun kayo sa point na bansa na may mga snow o kaya may pupuntahan ka na bansa na may mga snow or hindi man siya snow, is malamig na lugar, no, sa iba sa inyo. And the good luck, horseshoe. Sabi ko sa iyo, congratulations, the good luck is coming. The changes is coming because the good luck and unlocking the situation at illumination. Ito na yon. Ang daming mangyayari sa iyo. And we have the wall. Magkakaroon talaga, we have the cat and the dog. Ito, magkakaroon talaga ng mga misunderstanding situation. Kaya medyo hindi mo kailangan talikuran talaga yung situation, kailangan harapin. Kasi we have the throat chakra. No? Or handun yung, para rin magkaroon ng kaliwanagan. Para rin magkaroon ng clarity na handun sa point na yun. Di ba may sinabi rin akong clarity? And meron kang journey either physical or a mental. When it comes to a journey, sabi ko baka may mga travel situation. When it comes sa wall, ang nakikita ko dito, pwede yung misunderstanding is yung tao na malapit sa'yo na nagkaroon na rin kayo ng misunderstanding or hindi mo siya talaga maintindihan or hindi kanya maintindihan, vice versa. Maaring magaganap muli, na doon sa point na yun. Andito yung point na journey physical or mentally. Pwedeng may mga iisipin ka talaga, no, na situation, na may makapagpapaburden sa'yo. Marami kang iisipin actually dito sa sitwasyon mo, no, Virgo, yan. May mga tatahakin ka na journey sa buhay mo na pwedeng good or bad yung mga maiisip ng iba sa inyo. Kuhanin mo lang yung iba sa inyo dito. Yun na nakikita ko sa dito. Maraming pag-iisip na magaganap o mangyayari sa buhay. And we have the broken bridge, ang successful outcome to a problem. Andito yung point na may mga unsuccessful situation no? Ang nakikita ko sa iyo dito. Pwede ka rin, kasi itong si bridge din kasi is, nandun yung point na may mga bagay ka na gusto mong ayusin or sa ayos na pwedeng hindi pa siya sa ngayon. Diba? Kasi why? Kasi nandito rin si cat saka si dog. Tsaka dito si misunderstanding. Ibig sabihin, kung di si sa tao, siguro make a process. No? Handun yung point na yun. Pero you need to speak out. Kasi darating yung time na mag-a-unlock yun, magkakaroon ng kaliwanagan. No? Na handun yung point na yon. Or handun yung mga point na magkakaroon ng mga pangako or may mga ngako na pwedeng magkaka-delay muna. No? Halimbawa, may utang sa'yo, ay pwedeng sa next month na lang, sa next week na lang, sa ganito lang po. Example ko lang po iyon, para mas maintindihan nyo. Yun na nakikita ko Kaya wag kayo masyadong mawawala ng pag-asa when it comes dito sa sitwasyon na broken bridge and unsuccessful outcome yun nakikita ko sa inyo. Kailangan talaga sa'yo kasi halimbawa may gagawin ka na sitwasyon, di ba sabi ko kailangan is magkakaroon ka ng mga pagbabago with comes sa layunin sa buhay mo, tsaka kailangan ng clarity, di ba? Ang sabi ko. Kaya para hindi maging broken bridge ito, is gawin mo yung sinabi ko dito. Di ba? May mga bagay ka talaga na kailangan mong baguhin. Di ba? Nandun yung point na yun. Kasi huwag kayong tatambog sa isang sitwasyon. Bakit sinabi ko may broken bridge, hindi hayaan mo na lang siya na mangyari, di ba? Kailangan, you need to make it resolve na lang yung sitwasyon, hindi yung, ay nako naman si ate, puro na lang negative ang sinasabi ni ate. Di ba? This is a warning para sa inyo, para mas Kasi why? Kasi nandito si good luck. Handito si ladybug, si luck. Di ba? Handito si wealth. Di ba? Sasayangin mo ba yung pagkakataon na yun? Di ba? Ibig sabihin, huwag mo sayangin yung pagkakataon na yun.
Diba? Nasa sa inyo yun, no? And we have the September. Yan. Kung titignan mo, ito rin pareho rin niya. Marami kang iisipin. No? Nahadon yung point na yon. Dito rin sa sitwasyon where cut and dug din, tulad ng sabi ko, misunderstanding o mga magugulong sitwasyon o gulo na sitwasyon o mga bagay na hindi mo gaano maintindihan na kailangan mo talagang baguhin at magkaroon ng clarity in life, no? Magkaroon ng mga bagong pananaw sa kinabukasan, mga bagong layunin, or mga clarity na kailangang to make it clarity na doon sa point na yon. Tandaan mo palagi na sa sayo ang susi. Ano? Successful outcome to your problem is in your hand. Okay? The luck, the key, and the unlocking. And yan din yung key. Di ba? Yun ang sinasabi dito. Alam ko naman na matalino ka, Virgo, no? Ikaw yung tao na talagang mahilig ka kasi na hindi ka naman din nagiging impulsive, no? O pabigla-bigla na sitwasyon. Yan. Kaya gamitin mo yon sa nakikita ko dito, no? Kasi you will be successful. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Ang dami nang lumabas sa yung luck, oh. Di ba? Sasayangin mo ba yung pagkakataon na iyon? Tingnan natin ang iyong energy. Virgo energy. Pero congrats kasi there's a luck. As in, lucky. Ilabas natin yung si ano mo. Yan. Ay, hindi kasi makikita yan. Kita ba? Si wealth. O, diba? Wish come true. Virgo energy. Thank you. Okay, when it comes sa iyong energy mo this May, ang nakikita ko sa'yo dito is merong pangarap na makakamit na ikasisiya mo. Kaya nandito siya, no? Yan, pwedeng may hinihintay ka na ikasisiya mo yon, no? Ikakasiya mo siya. As in, magiging masaya ka. Kumaga, also, handin yung point na baka sa iba sa inyo is achievement ito, no? Na handin yung point na yon. Also, yung energy mo is you are satisfied kung ano yung meron ka. Yan, may mga rewards, successful, happiness, fulfillment. Ako nakikita sa'yo. Handun yung point din na may mga bagay ka daw na iisipin. Ang nakikita ko sa'yo dito. May mga bagay ka na iisipin or may mga sitwasyon ka daw na haharapin this time na makapagbibigay sa'yo ng kasiyahan. May mga pupursigahan ka sa May. Pero magiging masaya ka raw doon, ang sinasabi doon. Ako nakikita sa iyo. Parang nahandin yung confident mo sa situation. Parating. Oh. Virgo, tumaya ka. O, diba? Mahilig talaga magpasugal to si ate. Basta wag kayong wag naman kayo ma-addict, baka maging kasalanan ko pa. Ano lang, light lang. Malay mo, energy mo yung nakuha ko. Ay, nahulog ba? Akala ko nahulog eh. May mananalo kasi. Basta there's a luck. May mananalo. Oh! Ano po ito, universe? Okay. Parating po kay Virgo. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, Virgo, there's a victory and success happen into your life. Kaya sabi ko sa inyo, tumaya kayo, no? Yan, kasi andito rin si Luck. Si Luck. Yan. Ang parating din sa inyo is may mga recognition, may mga parangal, recognition, ako nakikita, or may mga success, happiness, enjoyment, or may mga celebration happen into your life by this May. Ang nakikita ko sa iyo dito, andito rin yung point na kung dati daw is may mga sitwasyon na hindi mo nare-receive or hindi mo
ganun din, naka-receive or nakakamit or napanghihinaan ka ng loob. This time, hindi daw. Kasi nandun yung point na, babalik yung trust mo, babalik yung sigla mo, babalik yung tiwala mo, ganyan. Kumbaga nandun yung point na magiging happy ka daw by this May eh. Hindi ko alam in what way eh, pero yung happy energy, yung vitality na handoon. Also parating sa'yo is the positivity is coming. Magkakaroon din ng mga union, ako na nakikita sa iyo, no? By this, may mga problema, o may mga burden, struggle, problem na pwedeng matapos na. O pwedeng may hinihintay ka, di ba? Sa nakita ko sa ito, yun, makakamit mo na yun, yun ang nakikita ko sa iyo dito. Yan, mga union, may tao, may babae makikipag-communicate sa iyo, sa nakikita ko ito, or ikaw ito, sa kanya. No? Yun ang nakikita ko dito. Yun ang parating sa iyo. May mga union, no? Abundance also is coming eh, no? May abundance ka, oh. Iba sa inyo medyo sensitive, ano? May hindi ko alam in what way yung sensitive. Marami klase kasi ang sensitive. Pwedeng sensitive ka kasi may sakit ka, sensitive ka kasi masyado ka emotional, sensitive ka kasi ganyan-ganyan, ganun-ganun. Depende, no? Yung iba sa inyo may pagka-sensitive daw. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Virgo. Ay, hindi pala to. Ano ba yan? Ano po ang dapat iwasan ni Virgo? Taran! Devil! Like I told you. Nakita ko siya kanina eh. Bakit po? Ayun. Okay. Okay, dapat mong iwasan. Dapat mo daw iwasan yung mga tao na makapagpapatrigger sa'yo, makakapagbigay sa'yo ng frustration, ganyan. Iwas ka na lang doon. Alam ko naman na hindi ka ganun. At alam ko pala iwas ka talaga, no, nandun sa point na yon. Pero kasi, ang sabi kasi dito, speaking out ang sinasabi dito, ibig sabihin, wag mo lang din kimkimin yung nararamdaman mo, 'di ba? Kung kinakailangan mo siyang bigyan ng enlightenment, bigyan mo siya ng enlightenment, bigyan mo siya ng payo, nandun yung point na yun, para magkaroon din siya ng good aura, yun ano. And then also, dapat mong iwasan, syempre, yung kasi start a new horizon into your life kasi may mangyayari naman doon. Iwasan mo talaga yung makapagbibigay sa'yo ng toxic situation sa relationship, sa mga connections, o kaya if you have a bad habit, sa mga taong may bad habit, ganyan. Kabibigay ko lang talaga kanina na magsugal no? Yung bad habit nga naman talaga yun. Diba? Hindi naman huwag kayong araw-araw ha. Pag sinabi, trust your intuition. Yun ang nakikita ko dito. And yun, iwasan mo yung mga bagay o sitwasyon na it's not to prepare. Yun ang pinaka-the best sa lahat. Yung hindi ka makapaghanda sa mga bagay o sitwasyon na pwedeng maganap sa buhay mo. Kasi why? Nandito rin kasi siya. No? Yun ang nakikita ko. Paghahanda is needed. Ate, bakit? Ano mangyayari? Hindi ko alam kasi maraming pwedeng mangyari naman talaga araw-araw sa buhay natin, di ba? But you need to be prepared. Pwede siya sa health issue, pwede siya sa sa mga will mo, sa mga tao, kay cat, kay dog, pwede nando sa point na yun. Kasi andyan yan, si Devil. So, nakita ko sa dito. Yan. Ako ang nakikita sa iyo. Yan, may mga sitwasyon na pwedeng mabigla ka, magulat ka. Yan, masyak ka. Yan nakita ko sa iyo dito, no? Sa mga tao na pwedeng makapagpa-let down o makapagpahatak sa iyo, pababa, iwas ka. 'Di ba may sinabi rin ako na pag-iwas dito? I-reclaim mo yung power mo, i-release mo yung sarili mo sa mga bagay na is not good, ganyan, o hindi makakagood para sa iyo, money. Universe, ano po ito? Sa money ni Virgo. Okay. Okay, pagdating sa iyong money, Virgos, pagdating sa money mo, ang nakikita ko sa iyo dito,
Kung dati, hindi naging maganda yung flow ng money mo talaga, this time, nandun na yung action, nandun na yung victory and success, nandun na yung movement na nakikita ko sa iyo, no, pagdating sa iyong money. Yan. Nandun na rin yung point na magkakaroon ng recovery. Kumbaga, nandun din yung point na mas more kang magiging more on matured this time sa pagdating sa pagpapatakbo na iyong kaperahan. Yun nakikita ko sa iyo ito. Sa iba naman, magbibigay ka ng effort talaga. Sa iba naman sa inyo, pwede may mga pagkakagastusan kayo kasi may mga lakad kayo. Traveling, malayo o malapit, nandoon sa point na yun. But still, nandoon yung point na may success ako nakikita sa iyo dito. Teka, tingnan natin. Tama yung card ko, o, di ba? May design. Yan yung ng ang anak ko. Okay. Okay, pagdating sa iyong money, yun nga, ang nakita ko, either doon sa travel, or merong kang pagkakagastusan na isang taong mas bata sa'yo, ang nakikita ko dito. Or you want to create something into your life, tapos mag-spend ka doon ng pera, pwedeng nahando sa point. Or sa iba dito is, may magbibigay. Or you will receive. Yun ang nakikita ko pagdating sa iyong pera. Sa iba, creation mo to. O may mga gagawin ka talaga. O may mga susubukan ka, parang nahando sa point na yun. Yun ang nakikita ko sa iyo pagdating sa iyong pera. Sa iba, may mga hinihintay do kayo pagdating sa pera. Yun. Arigato, namaste, God bless.